laking hamon sa mga workers ng Panginoon ang ating pong pag-uusapan. Sapagkat dito po ay mababasa natin kung bakit tayo ginawang worker ng Panginoon. Lahat ng mananampalataya ng Panginoon ay hindi siya mananatiling mananampalataya lang. Siya ay ipopromote ng Panginoon. Dahil sa Panginoon, palaging merong level up. Sabi mo sa katabi mo, level up. Ayan. Level up. At ang level up ay isang sign ng paglago sa buhay. Makikita natin yan sa lahat ng uri ng living things, mula sa hayop, sa halaman, sa lahat ng may buhay, ay mayroong pagtaas, may pag-progress, may paglago. Kaya lang ang tanong, para saan ang pagtawag sa atin ng Panginoon? Katulad sa simbahang ito, bakit ba to hinayaan ng Panginoon na mabuo at magkita-kita tayo? Hindi natin akalain, magkakasama-sama tayo. Yung katabi mo, makakatabi mo pala ngayon. Magiging partner mo pala, magiging kaibigan. Kaya sa gabing ito ay makita natin kung saan tayo dadali ng Panginoon sa pagkatawag niya sa atin. Dahil ito ang gustong-gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Okay? Ang ating pong main verse ay nasa 17. Tayo po tayo at basahin po natin ito. Ready na po ba kayong magbasa? Okay, ready, go! Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, mangusap po kayo sa amin. Kami po ay nandito at talagang nais naming maglingkod sa iyo. Nais naming mataas, maparangalan ang pangalan mo. Ang pangalan ibinigay sa silong ng langit na makapagliligtas sa lahat ng tao. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Napakaraming pangalan, pero pangalang Hesus lamang ang ibinigay mo para maligtas ang lahat ng tao na sino man tatawag sa pangalang yan ay hindi mapapahamak kundi maliligtas. Mangusap at tulungan kami ng Holy Spirit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang title po natin sa gabing ito ay, nakalagay ba ang title? Ang title ay, Hallowed be Thy Name. Di ba, Brother J. Marno, meron tayong Hallowed. Di ko nabigay yung title na. Yun pala. Ang title po nito ay, Hallowed be Thy Name. So, niresearch ko po yung word na hallow. Kasi yung hallowed, ano yun pang King James Version yun Yung ano ba ibig sabihin? Kasi sa Lord's Prayer, di ba? Naalala niyo yung Lord's Prayer? Ang pambungad ay, Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Hallowed be Thy name. Di ba yan ang una? Kasi ang unang misyon ng Panginoong Hesus ay maparangalan ang pangalan ng Diyos. The word hallow means to honor. Kaya ang pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos, ito yung pangalang maluluwalhati ang amang Diyos. At the big question, ito po ang, asan na yung big question? Pangatlo Wala po. Two, three. Ayun, wala talaga, brother and sister. Wala ang big question. Nasa huli. Nag-message ako sa pangatlo Hindi mo nabasa. Pero okay lang, basta ang mahalaga, importante. Ang biggest question lang po ay, papaano natin mapaparangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus o ang pangalan ng Diyos? Paano mapaparangalan? Kasi ang unang assignment, ang unang job ng Diyos, ng Panginoong Hesus, maparangalan ang pangalan. Balik tayo sa umpisa. Paano mapaparangalan ang pangalan ng Panginoon? Ang sabi sa una nating binasa, sa pamamagitan ng
Paano? May nakikita po ba kayo dyan? Natapos. Sabihin nyo, natapos. O, pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. The next question, ano yung ipinagawa na natapos ng Panginoong Yesus? Kailangan makita po natin to dahil hindi natin alam o hindi tayo sigurado bakit tayo nandito at bakit nandito yung simbahan. Kailangan makita po natin na ang assignment na nasabit na tinanggap ng Panginoong Yesus ay maparangalan. At ang sabi dito, naparangalan niya sa pamamagitan ng natapos ko na yung ipinagawa. The next question, ano yung pinagawa? Okay? May ipinagawa ang Ama at natapos niya. At yan ay ang maparangalan. Paikot-ikot lang tayo, no? Paano niya naparangalan? Alam niyo mga kapatid, may sinabi dito Ang sino man nagpaparangal sa Diyos, pararangalan niya. Naniniwala po ba kayo doon? Ang sino magbibigay ng karangalan sa Diyos o sa pangalan niya, ay bibigyan din ng Diyos ng karangalan. Pero ang sino mang naghahamak o nagmamantya o nagsisira ng pangalan ng Diyos ay hahamakin din. Pag sinabing hahamakin, ano ibig sabihin? Ibabagsak. Ano pa? Ilulubog. Yung pa, palalim ng palalim, no? Ngayon, dito sa iglesia natin, bilang worker ng Panginoong Yesus, paano ba natin mapaparangalan ang ating Panginoong Yesus? Bilang JGIA sa San Antonio. Kasi kaya ko ito napiling message. Magse-celebrate tayo ng 7th anniversary. Kailangan nagkakaunawaan tayo, nagkakaisa tayo, kung paano natin itataas at pararangalan ang Diyos. Ayan ay sa pamamagitan ng unawain natin kung ano yung pinagagawa sa atin. Na kapag nakikita natin nagagawa natin, nasa tamang landas tayo at mapaparangalan natin. Okay, hulaan nyo, ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon? Hulaan nyo. Ha? Ayun! Wala. Naku. Mission. Ano po ang mission natin? To establish strong community cell churches. Bakit ka gumigising sa umaga? Anong mission mo? Di ba natanong ko na yan sa inyo? Tayong mga JGIA San Antonio, ito yung ating layunin. Ito yung mission natin. Sa pamamagitan ng pagtupad natin sa mission na yan, mapaparangalan natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Paano yung nangyari? Imagine, ang sabi diyan, makapagtatag ng matitibay na cell group. Galing ni Brother Bo. Ngayon, alam niyo ba kung ilang cell group na meron tayo sa JGIA San Antonio? Hulaan niyo ilan na? 15. Wow! Marami na ba yun o hindi pa? Yung totoo lang, marami na ba, hindi pa? Hindi pa. Yung iba sa atin, 2 ang cell group. Yung iba, 1. Okay? Ngayon, ang objective natin, dumami ng dumami ang cell group. Bakit? Alam nyo kung bakit mapaparangala pag dumami ang cell group? Pag maraming cell group, marami ang maliligtas. Kasi merong iba, hindi mo agad madala sa simbahan. Sa cell group muna. Ano pa? Sa cell group, ano ba ginagawa? Nagwo-worship. Nagpupuri. Kung ang maraming cell group sa Calle Marino, maraming cell group sa San Antonio, marami ang sumasamba, marami ang nagpupuri sa Panginoon. Marami ang naliligtas. Para tayong para tayong nagtapon o
naghagis ng malaking lambat. Nakakita na ba kayo lambat? 'Di ba? Hinahagis ang lambat sa kalakihan ng karagatan. Anong dahilan? Para makahuli ng maraming isda. At pagka naikalat na sa buong karagatan, hihilahin yan. Saan dadalhin? Sabi, ang galing ng bata. Sa bangka talaga. Hindi sa barko, ha? Hindi sa... Tama, very good. Dadalhin yan sa bangka ng simbahan or sa ano ng Panginoon, sa iglesia. Para ngayon, habang dumadami yung dinadala sa Panginoon, lalong nabibigyan ng kalwalatian ang Diyos. Pag ang restaurant walang kumakain, ano masasabi nyo sa restaurant? Hindi masarap ang pagkain. Magkagabi na, wala pa rin pumapasok. Nung may dinaanan kami ng Mama Cynthia, dumaan kami, papunta dito, walang pumasok. Dumaan kami pa uwi, wala pa rin pumapasok. Kung ikaw nagtatrabaho doon, anong mararamdaman mo? Parang gusto mo na mag-resign, di ba? Maghanap ng ibang restaurant. Ngayon, kapag marami, ano ibig sabihin pag marami pumapasok sa restaurant? Masarap ang pagkain, masayang kumain. Maganda na ang pagkain, maganda pa ang presyo. Puntahan ng tao. At sila bumabalik-balik. Bakit sila bumabalik-balik? Nasasatisfy sila, nasisiyahan sila. Kapag ang mga kaluluwa na nakukuha sa cell group at nadadala sa simbahan, bumabalik ng may nararanasan silang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na buhay. Pakitanong nga yung katabi mo, bakit ka ba bumabalik-balik dito sa JGA? Kapag may nararanasan ka, babalik-balikan mo. May kinakainan ako ngayong may sabaw na buto. Anong tawag doon? Bulalo. Kasi gamot daw sa gout yun eh. Hindi totoo. Na-discover ko. Kala ko nga bawal sa gout yun eh. Hindi, totoo. Kinain ko eh. Hindi naman sumakit ang pako. Kaya nawili ako. Ilang balik na ako. Bulalok ng isang araw, bulalo na naman, bulalo ng bulalo. So bago pa tayo magkabulaluhan, balik tayo. Ngayon, ang sabi sa mission natin, ito yung dahilan. Bakit may JGS? Ang dahilan natin, makapag-establish, makapagtatag ng maraming cell. Pag hindi natin nagagawa yan, hindi natin natutupad yung pinapagawa sa atin. At kapag hindi natin nagagawa yan, hindi natin mapaparangalan ng Panginoong Hesus. Kaya dapat nagkakatulungan tayo na dumami ang cell leaders, ang workers na magiging cell leaders para dumami ang cell groups. At pag dumami ang cell groups, mas marami ang madadala sa Panginoon para sumamba, magpuri, at maglingkod sa Diyos. Pero pag hindi dumadami ang cell group, anong resulta nun? Hindi tayo dadami. Hindi tayo mapupuno. Hindi tayo lalago. Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay lumalago at dahil doon, mapaparangalan natin ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi dito, sabi, ang sino man nagpaparangal sa akin, ay paparangalan ko. Okay? So, ang mission natin, paano natin matutupad yan? Meron tayong system. Alam nyo yung system? Dapat pag may goal ka, pag may vision ka, may pangarap ka, dapat may system ka, may strategy. Ano ang strategy natin? Ang strategy natin ay cell system. Kasi ang sabi diyan, to establish a strong community cell churches. Paano natin magagawa yon? Salamat, tuloy-tuloy po yung GNS natin. Pinapangunahan ni Kuya Nak, tuwing meron na kayo ng Webes, Friday. Wala. So, Webes kayo, no? So, ano yon? GNS yon. O, GNS. Ilan na po ang umaating ngayon? 3. Katatapos lang ng isang batch, ano? So, ang sabi, para magkaroon tayo ng mga self-churches, kailangan makaproduce tayo ng
disciple at cell leader. At pagkatapos makapag-equip tayo ng mga members na mai-involve sa mission involvement. Alam nyo, yung bagong cell group natin, hindi pa gano'ng ka-establish, nakakailang cell group pa lang sila. Doon sa cell group nila, Brother Jerry at Ate Norma, andun pa nga sila Kuya Bu kagabi. Kahapon, nilibre pa nga kami ni Kuya Bu ng pritong lumpia. Sarap eh. Alam nyo, nasa Facebook, ang saya-saya. Kung ang lahat ng ando doon pa yung kagawad. Kung lahat yun hihipuin ng Panginoon at magiging worker, napakasaya nun, magbibigay karangalan sa pangalan ng Panginoon. Gusto ba natin maparangalan ng Panginoon? Sabihin nyo, pangalan ng Panginoon. Alam nyo, gusto kong bigyan din ito. Maging maingat tayo sa lahat ng gagawin natin. Kasi sa pamamagitan natin, pwedeng mataas ang pangalan ng Panginoon, pwede rin masira. At kapag nasira ang pangalan ng Panginoon, may maniniwala pa ba? Ang sabi nga, no, tayo ay mga witnesses. Sa husgado, alam niyo ba sa husgado, ang number 1 strategy ng abogado, sirain ang kredibilidad ng witness. Pag nasira mo ang kredibilidad ng nag-witness, sira automatically yung kanyang testimony, yung kanyang patotoo. Kaya makikita nyo sa cross-examination, ngayon, tingnan nyo, kina-cross-examine si Alice Guo, tsaka na alam, sister? Sandra Ong. Pag si Mama Cynthia laging nanonood eh. Ngayon, lumalabas sa kanilang testimony, sila ay mga, sinungaling na hindi mapapanghawakan ang kanilang mga sinasabi. At kapag yan ay napatunayan ng abogado, talo sila sa husgado. Kaya mga kapatid, pinili tayo ng Diyos para parangalan ng Panginoong Hesus. Ingatan natin kung paano tayo mamuhay sa bahay. Paano ka mamuhay sa bahay? Napaparangalan ba ang pangalan ng Panginoong Hesus sa bahay? Ikaw ba ay pag nagagalit, nasigaw ka? Ano ba? Hindi ba kayo? Ganun ba kayo sa bahay? Pag kayo ba nagugutom, pagdating sa bahay, ano ba? Wala pa rin pang pagkain! Nagtatrabaho pa rin pang pagkain! Hindi na. Sa bahay, anong pinapanood mo? Sa TV at sa Facebook. Na kapag tinabihan ka ng kasama mo sa bahay, iniiba mo. Ano yung pinapanood mo? Yan. Hindi pa rin pwede. Nanonood ako ng simbang gabi. Ayan, Pwedeng sa paningin ng tao, naitatago natin yon. Pero sa paningin ng Diyos, hindi natin maililihim yon, di ba? Sa pagnenegosyo, ayan. Patas ka ba sa pagnenegosyo? Ayan. Kung patas ka, maganda yan. Sa palengke, nung matagal na, daming nahuli. Hindi ayos ang timbang. Di ba? Meron pa kumakalat na jeep, nagbebenta ng bigas. Tapos sabi, eksaktong kilo po yan, 50 kilo. Nung nakalis na yung jeep, binayaran mo na sa eksakto. Pag timbang mo, 40 kilo lang pala. Mag-iingat tayo kasi tinawag tayo ng Panginoon para maparangalan siya. Ang sabi ng Panginoon, kapag itinaas niyo ako, if you lift me up, I will draw all men unto me. Pero pag hindi tayo naging maingat at ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nadudungisan sa atin, walang lalapit. Kahit mag-cell group ka araw-araw, magtataka ka. Bakit walang lumalapit sa cell group ko? Walang lumalapit sa youth ko. Halimbawa, sa pangungutang, nagbabayad ka ba? Masama ba mangutang?
Hindi. Ako nga, nangutang kay Cynthia eh. Ngayon, hindi ko pa nababayaran. Pero binabalik ko naman pagka tulog siya. Nalagay ko sa... Hindi masama. Basta, bayaran mo. Pag hindi mo nabayaran, mamamantsahan ang pangalan mo. At hindi lang pangalan mo masisira. Pangalan ng Panginoon. In everything, in every way, our passion is to honor the name of God. Maingat ka na mabigyan mo siya ng karangalan. At ang pinaka-the best na mabibigyan mo siya, kaya ka nananamit ng maayos. Kasi gusto mo siyang maparangalan eh. Kaya maingat ka sa pagpapagupit ng buhok. Kasi gusto mo siyang maparangalan eh. Kaya maaga kang dumating. Kaya maaga kang numisimba kasi gusto mong maparangalan na. Kapag ang lagi mong iniisip, maparangalan, mapara ng Panginoon, bibigyan ka ng parangal ng Panginoon. Itataas ka talaga ng Diyos kasi ang number one passion mo, maparangalan siya. Alam niyo ba kaya nagkatawan tao ang Panginoon? Ang pangalan ng Diyos hindi na halos ginagalang sa buong mundo na nilikha niya. Hindi na sinasamba. Wala nang tumatawag sa Diyos na buhay. Kaya sinugo niya kanyang kaisa-isang anak. Ang number one assignment niya, mabigyan ng karangalan ng pangalan ng Diyos Ama. Kaya ang Panginoong Hesus, maingat na maingat siya. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. So mga kapatid, as a worker, mapaparangalan natin ang Panginoong Hesus kung matatapos natin. Una, maingat sa buhay. Pangalawa, matatapos natin yung pinapagawa sa atin. Ano yung pinapagawa? Kung meron kang ministry, kung meron kang cell group, kailangan na ipag-pray mo sa Panginoon na talagang matapos mo yan. Ngayon, ito meron pong isang napakagandang, very nakaka-inspire na gawain. Kilala niyo ba si Nehemiah? Sabi sa Nehemiah 6:15, natapos ang pader, yung wall of, ayan o, the walls of Jerusalem. Mataas ba o hindi? Mataas. Pader yan. Ang sabi diyan, natapos yan noong ika-25 ng ika-6 na buwan, na ang sabi, yan daw ay October. Natapos ito sa loob ng 52 days. Nang mabalitaan ito ng aming mga kalaban sa kalapit na mga bansa, natakot sila at napahiya. Napag-isip-isip nilang natapos ang gawain nyo sa pamamagitan ng hindi natin matatapos itong mission statement natin sa sarili nating lakas. Kailangan sa lakas at sa tulong ng Diyos na buhay. Sa lahat ng gagawin natin, wala tayong matatapos. Pag pinilit mong gawin niya sa sarili mong lakas, mabibigo ka. Kailangan makita mo lang sa tulong ng Diyos, magagawa mo mag-cell group, magagawa mo mag-lead sa ministry, magagawa mong gawin ang dapat gawin. Alam niyo ba, ang pinagdaanan ni Nehemiah, ito, isa sa mga pinagdaanan niya. 19, palaging sinasabi sa akin ng mga tao ang tungkol sa mabubuting ginawa ni Tobiah. At palagi rin nakakarating sa kanya mga sinasabi ko, ang patuloy na sumusulat si Tobiah sa akin para, alam niyo ba, ang number one pipigil sa worker ng Diyos? Takot. Pakitanong nga yung katabi mo, takot ka ba? Kaya ang sabi ng Lord kay Gideon, Gideon, ang dami nyo. Sobrang dami nyo. Baka pag nanalo kayo, sabihin nyo, nanalo kayo dahil marami kayo. Sabihin mo sa lahat ng natatakot, umuwi na. Sabi ng Panginoon kay Gideon. Kaya sabi ni Gideon, sobrang dami raw po natin. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, lahat ng natatakot, umuwi na. Alam nyo kung ilan na umuwi? 25,000. Dito kaya, sino kaya ang natatakot dito? Ang natatakot dito! Minom muna ng tubig. Natural ba ang matakot?
Natural. Okay lang yan. Pero wag kang papipigil, wag kang padadaig. Natural yung takot eh. Okay lang yan eh. Ang delikado lang, nagpadaig ka. Nagpatalo ka. Anong panlaban sa takot? Ano ang kabaliktaran ng takot? Tapang. Very good. Ano pa? Pag-ibig. There's no fear in love. Ano pa? Pananampalataya. Natatakot ka, pero nananalig kang sasamahan ka ng Diyos na buhay. Si Nehemiah, natatakot siya, totoo. Pero nanalig siya, kaya napagtagumpayan niya ang takot at napanalo niya ang gawain na in 52 days. Imagine kung babasahin niyo ang Nehemiah sa una pa lang, magugulat kayo doon sa kanyang naranasan. Dahil ito, nung Nehemiah chapter 20 at chapter 1:11, Panginoon, dingginin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin na iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari. Sabihin niyo paghiling. At naway kabutihan ang may pakita niya sa akin. Nang panahong iyon, tagapagsilbi ako ng inumin ng hari. O nung unang mabalitaan ni Nehemiah, nung kinamusta niya ang kalagayan ng mga Israel sa Israel, sa Jerusalem, ang sabi ng kapatid yata niya to, no? Ang sabi niya, kamusta na ang kalagayan ng ating kababayan sa Israel? Kasi nasa ibang bansa siya, tinapon sila doon. Kawawa naman ang ating mga kababayan doon. Nilalait, inaalipusta, at talagang sira ang pader. Alam niyo yung pader, simbolo yun ng proteksyon. Simbolo yun ng security. At dahil wasak ang pader, labas-pasok ang kalaban at sila'y ninanakawan, winawasak at pinapatay at nilalait. Hanggat hindi nakatayo yun, sila ay nasa kahihiyan. Nasa kadustahan. Kaya umiyak ng matindi si Nehemiah. Umiyak siya. Hindi lang ang bayan ng Israel ang nalalagay sa kapahiyan. Alam niyo, ang mas concerned kung mapakinggan niyo pa yung prayer, mas concerned siya kasi pangalan pa rin, pinakahigit sa lahat, ang pangalan ng Diyos ang nalalagay sa kahihiyan. Kayo ba papayag ang pangalan ng Diyos ay nilalait? Ang pangalan ng Diyos ay nililibak? Nung nabalitaan to ni Nehemiah, umiyak siya ng todo at tumiling siya. Nagkaroon siya ng desire na tanggapin ang hamon na gawin ang Wall of Jerusalem. Kaya lang, napaka-imposibleng gawain ito. Napakahirap. Alam niyo kung bakit mahirap at imposible? Una, wala silang materials. Pangalawa, kulang sila sa manpower. Ang dami! Ang daming nag-o-object na kalaban, ang daming nag-o-oppose, pagkatapos ang daming kulang, ang daming kailangan. At talagang napakahirap kung titingnan mo yung ipagagawa sa iyo ng Lord, hindi mo talaga magagawa, matatakot ka, ma-overwhelm ka. Anong dapat gawin? Kapag ikaw ay parang natatakot, ikaw parang hindi mo magagawa yung pinagagawa sa iyo ng Lord as a worker. Ang dapat mong gawin ay humiling. Ayun, no? Ano yung, sa John 15:16, ano yung nasa last statement? That whatever you ask the Father, He may give us. Pag sinabing whatever, ano ibig sabihin yan? Ano yung kailangan natin para magawa at matapos natin yung pinagagawa ng Panginoon? Medyo lumiliit tayo dito sa building natin, no? Dati, ang hiniling lang natin, Lord, magkaroon na kami ng building. Kasya yung 2030. Binigay ba ng Panginoon? Binigay. Sobra pa. Hindi lang 20 ang kasya. Ilan ang kasya? May time, uma-average tayo ng 120. To the point, hiniling natin, Lord, maayos yung ating garahe.
Binigay ba ng Panginoon? Binigay! Panginoon, mainit po dun sa garahe. Hindi masyadong malinis. Anong ginawa natin? Hiniling natin ma-improve. Na-improve ba? Tapat ang Diyos sa pangako niya para magawa natin ang pinagagawa niya sa atin at mabigyan natin siya ng karangalan. Humiling ka at ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. Kung ang kailangan mo ay sasakyan para magawa mo ang gawain ng Diyos, bibigyan ka ng sasakyan. Pag kailangan mo bahay, bibigyan ka ng bahay. Pag kailangan mo na doon, kailangan ko ng maayos na damit. Kailangan ko ng Amerikana, ng barong. Baka magsawa ka sa ibibigay na Amerikana sa iyo ng Panginoon at ang barong at hindi mo pa maisuot. Paano prayer meeting lang po, nakabarong pa ako? Ibibigay ng Panginoon ang kailangan natin, magawa at matapos lang natin ang ipinagagawa niya sa atin. At sa ganun, mabigyan natin siya ng karangalan. Dahil tinawag ang bawat isa sa atin para bigyan ng karangalan ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ngayon, masikip na tayo dito. Naniniwala ba kayo ililipat tayo ng Diyos sa mas malaking lugar? Hallelujah. Kaya ba ng Diyos yun? Na kung saan, kasi nagdo-double service pa tayo eh. Ang panalangin natin, Lord, kahit isang service, maganda kasi yung 400 hanggang 500. Kaya lang, yung mga nasa stage, baka ganyan lang kaliit. Hindi na makita kasi pag umupo sa dulo, hindi na makita ang kagandahan at kagwapuhan ng tatayo. Pero sa tingin nyo ba ipagkakaloob ng Diyos? Kapag humiling tayo ng buong pagpapakumbaba, sabi sa John 15:16, anuman. Sabihin nyo, anuman. Oh. Kahit kagalingan, kalusugan, ibibigay ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo noon nagsimula akong may hika, kaya't napayat ako. Lord, gusto ko maglingkod sa inyo, Panginoon. Kaya lang, nirapan ako huminga, Panginoon. Baka pag nag-share ako ng gospel, mahalin ang hindi ko matapos. Walang imposible. Baka bumunghalit ako. Tapos yung plema ko, mapunta pa sa mukha nung kausap ko. Pero ibibigay ng Panginoon kung ano ang kailangan ng bawat isa. Pakitanong nga yung katabi mo, ano ba talaga ang kailangan mo? Ito, tatapatin ko na kayo kasi nagsasabi ng tapat. Sama ng malwa. Dati pinoproblema ko ang pera. Pero alam nyo, hindi na ako namumblema ng pera ngayon. Hindi, sa totoo lang, alam nyo, ang pinoproblema ko ngayon, hindi pera hindi naman sa pagmamayabang may time pa nga namimigay na lang ako ng pera. Ayun, saksi si Kuya Nap. Di ba Kuya Nap, no? Oh. Bakit? Oh, yun, Kasi naubusan kami ng pagkaing almusal doon sa barangay. Wala na talaga Sisimutin na lang sana namin yung kaldero. Ayan, sabi ko, halika, Jollibee na lang tayo. Pagdating sa Jollibee, sige, magturo na kayo. Ayan, Ito nga Dati pinoproblema ko talaga ang pera. Pero pag ang pinoblema mo, kung paano mo pararangalan ng Panginoon, yung pera ang mamomoblema sa'yo. Naniniwala ba kayo dyan? Kung sa mga oras na ito, ang uunahin mo, ang seseryosohin mo, kung paano mo mapaparangalan ang Panginoon, magiging magaang ang pera. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Mama Cynthia, huwag niyong gagalitin yan. Pag yan ginalit nyo, magpapakain palagi ng biryani yan.
Ayan. Ngayon, dahil pinagbigyan, umiyak si Nehemiah, may passion siya. Alam niyo, pag walang passion, kahit marami kang pera, kahit nasa iyo ng lahat, di mo pa rin matatapos ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Wala kang takot, pero kung wala kang passion, di mo pa rin Sa amin, alam niyo, sa bahay, may barbell, may dumbbell, tapos may pang-exercise sa lower body. Pero tingnan niyo ko, hindi pa rin ako mukhang macho. Isang beses, pinindot ng anak ko yung braso ko. Sabi niya, "Pa, ang braso mo parang sa lola." Parang mas malaki pa ang braso ni mama sa'yo. Bakit? Ando doon ng barbell. Ando ng dumbbell. Wala akong passion ng exercise. Wala akong passion magpalaki ng muscle. Hindi ko alam kung bakit. Kapag wala kang passion, bigyan ng karangalan ng Panginoon, kahit ibigay sa iyo ang milyon-milyon, kahit ibigay sa iyo kahit ano, hindi mo pa rin magagawa. Pero kapag ikaw may passion, kahit wala kang kapera-pera, mapagtatagumpayan mo, maparangalan ng Panginoon dahil ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Amen! Hallelujah! Sabi ni Solomon, Lord, bigyan mo ako ng talino para mapangasiwaan ko ang dakilang bayan na to. Gusto mo ng karunungan? Hindi ka humiling ng kamatayan ng iyong kaaway. Hindi ka humiling ng karangalan, ng karangyaan. Sige, ibibigay ko sa iyo ang karunungan. At yung mga hindi mo binigay, hiling, ibibigay ko din sa iyo. Si Samson, kailangan niya ng lakas. Ibinigay sa kanya. Kung kailangan mo ng talino, bibigyan ka ng Diyos. Kung kailangan mo ng lakas, bibigyan ka ng Diyos. Ano yung kailangan natin para maparangalan natin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan matapos natin ang mission natin? Paano magkakaroon tayo ng maraming cell groups? Paano tayo magagamit as a cell leader? Maaari hindi ka tinawag as a cell leader. Pwede yan, pero tinawag kang mag-imbita dun sa cell group nyo. Kung halimbawa, nasa member ka nga, cell group ka nga, parang wala kang, parang natatakot kang mag-imbita or mag-lead, pero pagka andyan na nilabas na yung pagkain, parang nauuna ka pang, yung takot, yung hiya, nawawala. At pag natapos yung cell group, ikaw yung nakaubos. Umihi lang ako, ba't pagbalik ko? Maring hindi ka tinawag as a cell leader, tinawag ka as masipag mag-imbita sa cell group. Tulad si Ate Norma, dinidevelop pa lang ngayon maging leader si Ate. Si Ate Norma, kabili-bili, palakpakan natin ng Panginoon. Ang sipag mag-imbita ni Ate. Kung gusto niyo masaksihan, atin kayo ng Martes. Si Brother Jerry, partner sila, kasama si Ate Remy. Pero si Ate Norma talaga yung mag-iimbita. Si Ate masipag, si Ate Estela. Kita mo, nadala niya yung, kanino ba yung kambal? Norma pala yun, no? Meron kayong naimbitahan si Lolit. Maaring hindi ka pa tinawag as a cell leader. Pero tinawag ka sa pag-iimbita, sa pag-i-encourage. Ang sabi dito ni Nehemiah, pinagkaloob sa akin ng hari ang aking kahilingan. Sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Alam nyo ba, laging nasa atin ang mabuting kamay ng Diyos? Kapag nakita niya, kaya mo hinihiling yun kahit imposible para maparangalan ng pangalan ng Panginoon, sigurado ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan mo ng tapang? Humingi ka ng tapang. Kailangan mo ng talino? Humingi ka ng talino. Kailangan mo ng katatagan? Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil natutuwa ang Panginoon, ang sino man nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan niya.
then last, ang sabi dito, si Samuel, si David, 16 years old, inutusan ng tatay, bisitahan mo yung mga kapatid mo, kamustahin sila sa gera. Pagdating ni King David, dumating yung champion, si Goliath. Ang laki, veterano, kaya ang tawag sa kanya, champion. Nilalait niya ang pangalan ng Diyos. Nilalait niya ang army of God. At ilang araw niya nang nilalait. Wala niyo ilang araw. 40 days and 40 nights. Doon sa libo-libong nakikipaglaban, nakasama ni King Saul, walang nakakadama ng anumang bagay. Bakit walang nagtatanggol sa pangalan ng makapangyarihang Diyos na buhay? Nung first time na nakarating si King David doon, narinig niya, nilalait ang di pa siya king, 16 years old. Alam niyo na, mayroong nag-arise, naggalit sa kanya. Holy anger. Nagalit siya. Bakit ganito? Ang Diyos ng Israel na makapangyarihan sa lahat, nilalait ng higanting ito. Ang sabi pa nga niya, itong higanting hindi tuloy na to. Ano sabi niya sa kay King Saul? Mahal na hari, wag po kayong mag-alala. Ako ang lalaban sa kanya! Ba nagulat si Haring Saul, bakit siya nagulat? Bata ka pa, may gatas ka pa sa labi. Ang kakalabanin mo, champion, veterano. Paano ka mananalo? Kapatid, kahit wala kang kakayahan, kahit wala kang yaman, kapag ang passion mo maparangalan ng Panginoong Hesus, itataas ka ng Diyos na buhay. Bibigyan ka ng isang uri ng kakayahan na hindi basta nakukuha sa anumang eskwelahan, sa anumang katuruan. Direct mo itong matatanggap sa Diyos na buhay. Ang anointing, ang empowerment. Na kapag ikaw ay nandoon sa cell group, sa prayer meeting, magugulat sila, nakakaramdam sila ng buhay, ng kagalingan, ng kalayaan. Dahil ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo, dahil ang passion mo, mabigyan ng karangalan. Ang sabi niya, ako ang lalaban! Maski yung hari ayaw. Wag! Bata ka pa. Pakamatay ang sinasabi mo, mahal na hari. Ang sabi niya, naranasan ko na ang makipaglaban sa leon, ang makipaglaban sa bear. Natalo ko sila. Eh di lang, ang taong ito ibibigay sa akin ng Diyos. At kung titingnan nyo yung naka-highlight sa huling sentence, ibinigay na. Ano ibig sabihin niyan? Hindi pa nagsisimula ang laban, panalo na. Hindi pa nag-uumpisa ang encounter. Alam na kung sino ang panalo. Kapatid, bago ka pa mag-cell group, panalo ka na. Bago ka pa gumawa sa Diyos, panalo ka na. At ang sabi dito, ang pinaka-desire niya, sa gayo malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat, sabihin niyo lahat, nang narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibak. Si Yahweh, sa kanya ang labang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Ang pumipigil lang ang dalawang bagay. Takot at walang passion. Kapag wala kang passion, hindi mauunlad ang negosyo mo. Ako, bilib na bilib ako kay Ate Christy. Talagang sa passion niya sa work niya, laging nakakakota. Pag walang kota, nagagawa niya ng paraan. Kapag may passion ka, mapopromote ka, uunlad ang bawat ginagawa mo. Pero pag wala kang passion sa lahat ng ginagawa, maski sa pagluluto, masusunog pa. Walang mangyayari. Walang breakthrough. Sa cell group, hindi lalago, hindi madadagdagan. Ano masakit? Baka mawala pa. Pero ang passion, grabe yan. Kahit wala kang karunungan, wala kang kakayahan, pero mainit ka, mabigyan ng karangalan ng Panginoon, mayroong magaganap na himala ng breakthrough after breakthrough. Tayo pong lahat ay tumayo. Yes, Lord. Lord, sa aming paggugrupo ngayon,
Tulungan mo kami, makita namin yung pinagagawa mo at mabigyan ka namin ng karangalan na matapos ito. Bigyan mo kami ng pananampalataya, bigyan mo kami ng passion. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng tapang. Ito yung kulang namin, Panginoon, na bago namin i-celebrate ang ika-7 anniversary, O God, magkaroon kami ng kakaibang tapang na matapos ang aming mission, ang pinagagawa mo sa amin. Dahil ito lang ang paraan para mabigyan ka namin ng karangalan. Ang sabi mo, Panginoon, natapos mo ang ipinagawa sa iyo. Kaya napaparangalan mo ngayon ang Ama. Lord, sa aming paggugrupo ngayon, maging passion namin mabigyan ng karangalan ang iyong pangalan. Tulungan mo kaming magawa ito sa tulong mo lang. Sa tulong mo, O Diyos, at ipagkaloob mo sa iyong mga anak ang anumang kahilingan para magawa ang gawain mo. Kapatid, sa oras na ito, sa ating paggugrupo, humingi tayo ng tapang, humingi tayo ng kailangan natin at ipagkakaloob ng Panginoon. And in a matter of time, kung kay Nehemiah in 52 days nagawa niya, in a matter of time, magagawa natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Salamat po aming Diyos sa pangalan ng Panginoon.